Bastos kang lalaki, walang kwenta. Ginawa mo yun sa akin. Akala mo ba ako si Liang, mamamatay kung wala ka? Hindi ka pwedeng umalis. Pinangako ko na sa mga magulang ko, magpapakasal tayo. Mga magulang mo yon, hindi akin. Pero pinangako mo sa akin. Pinangako mo ring ma-promote ka sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, ano na? Lumipas na ang 6 na buwan. Na-promote ka ba? Kailangan ng pera sa upa. Kailangan ng pera sa bigay kaya. At kasama pa ang mga magulang mong walang kwenta. 2 pabigat. Pusaw King. Pwede bang huwag mong ganyanin ang mga magulang ko? Swerte. Nakita mo? Ang pagpapakasal sa tamang tao ay makakabawas ng ilang dekada ng pagsisikap ko. Layas ka. Bastos kang lalaki. Shouching, tapos na ba? Ang talino mo talaga. Pinigilan mo ang HR para hindi siya ma-promote, para magkaroon ako ng dahilan para hiwalayan siya. Pero, kailan natin siya kakausapin? Hindi na kailangang magtago. Itinuturing ka pa niyang matalik na kaibigan. Huwag magmadali. May malaking regalo pa ako para sa kanya. Shen Yu. Nang babae ang lalaking iyon. Ha? So sinabi mo na sa mga magulang mo na ikakasal ka? Hindi na naman sila mag-aalala, di ba? May magandang ideya ako. Bakit hindi ka muna magpanggap na kasal? May kilala akong isang tao na pinipilit ding magpakasal ng pamilya niya. Panggap na kasal? Sigurado ba yan? Wala kang dapat ipag-alala. Para lang yan pagbigyan ang mga tito at tita. Sige, Xiang Yue. Salamat. Walang anuman. Magkapatid tayo, di ba? Binigyan ko siya ng matandang pulubi. Kapag nakapagpakasal na siya, tiyak na dadalhin siya ng lalaking iyon, sa liblib na bundok. Doon siya. Kailangan ba, ko, para iwasan ang pamimilit ng pamilya na magpakasal? Hindi ka man lang sumakay ng private jet? Wala nang daldal. Pupunta ako sa Rongcheng. Para sa pag-unlad ng Luz Rongcheng. Dali. Mahuhuli na tayo sa pulong. Huwag kang mag-alala po. Ngayon, espesyal akong nag-imbita para sa'yo ng magandang driver. Darating na siya. Sakay na. Totoo naman na maganda ang driver. Pero ang sasakyan mo. Salamat ah. Sa tingin ko mas gwapo ka pa sa inaakala ko. Ang sasakyan ko ay di kuryente. Mas maginhawa dahil walang traffic. Mas mabuting mag-taxi na lang ako. Tara. Ligtas na pagmamaneho. Dapat kang kumapit. Tara na, alis na. Nasaan na? Dala mo ba ang ID at residence certificate? Kailangan ba dalhin ang mga iyan para sa pulong? Hindi ba kasal ito? Kailangan pang magpulong para pagpasyahan ang kasal? Kasal? Pwede kayong lumapit ng kaunti, mga bagong kasal. Huwag kayong masyadong mahiyain. Sige, ganyan, napakaganda. Maipapaliwanag ko na ito kay tatay. Sa loob ng 2 araw, darating ang mga magulang ko. Pagkatapos nating asikasuhin ang 2 pamilya, maghihiwalay na tayo. May bahay ka ba sa Rongcheng? Meron akong isa sa Cartier Garden City. Cartier Garden City. Ang mga bahay doon ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang yaman-yaman mo pala. Hahaha, meron nga. Ang bahay na gusto ko. Haha. Ang witty mo naman. Eto na lang. Pumunta ka muna sa bahay ko. Pupunta na ako sa trabaho. Narinig mo na ba? Bumalik na ang presidente natin. Oo nga. Sabi nila, single pa rin ang presidente at napakayaman. Kaya, dapat tayong mag-ayos ng maganda. Gumising ka. Ang mga taong ganyan, hindi tayo papansinin ng mga iyon. Dumating na ang presidente. Ay, pumunta rin tayo para makita. Tara na. Bakit siya? Ano, nahulog ang loob mo sa punong ehekutibong opisyal natin.
Oo nga. Muntik ko nang mapagkamalan na asawa ko. Ah, Ito. Naon ko na. Saan mo nakuha yung pekeng larawan? Bakit pamilyar ang babaeng ito? Sinong artista ang ni-edit mo? Totoo ito. Purihin natin ang mahusay na empleyado ng design department, Li Yang. Kahit ang kuneho, hindi kumakain ng damo sa sariling teritoryo. Pinakasalan mo ang empleyado ng sarili nating kumpanya. Siya ay Tagalo. Uy, Nasaan ka ngayon? ako. Nasa bahay ako. May kailangan ka ba? Nasa bahay. Parang nakita kita kanina. Uy, medyo mahina ang signal dito. Ibaba ko na. Binabaan ako. Nagse-cellphone sa oras ng trabaho. Kaya naman ang gawa mong disenyo magulo at walang ayos. Walang silbi. Pasensya na, ma'am. May problema ba sa disenyo ko? Talagang wala kang kwenta. Buti na lang hindi kita ginawang team leader. Kung hindi, paglabas mo kahihiyan ng kumpanya nating Lu. Ma'am, Anong ugali mo? Ang mga disenyong ito ngayon, gawin mong lahat ulit. Kung hindi mo matapos, umalis ka na. sobra naman si ma'am. Isang linggo yang dami. Hindi mo ba napapansin? Si Supervisor Su, sadyang ginagawang mahirap si Liang. Alagaan mo naman ang misis mo. Baka pwede mo muna siyang i-promote bilang director. Hindi na. Ang pagkatao ko, sikreto muna. Pero, alagaan mo siya. Magandang araw, Ginoong Siya. Anong nangyari? Dumating na kayo, Ginoong Siya. Hindi maganda ang design niya. Sinaway ko siya, nagmatigas siya sa akin. Sa tingin ko, ang ganitong empleyado, mas mabuti nang tanggalin ng maaga. Kung hindi, baka umakyat pa sa ulo ninyo. pasensya na. Aayusin ko agad. Ang pamilya ni Liang ay umaasa sa kanyang kita para mabuhay. Habang mas pinapahalagahan niya ang trabahong ito, mas magagamit ko ang trabahong ito para unti-unting yurakan ang kanyang pagmamataas. Ipakita mo sa akin ang iyong design. Ginoong Siya, sa tingin ko, wag na lang. Napakapangit ng disenyo na ito. Huwag nang dumihan ang inyong mata. Oh, tanggal ka na. Narinig mo ba? Sinabi ni Ginoong Siya na, tanggal ka na, mag-empake ka na, at umalis. Higel. Ikaw ang natanggal. Sinasabi ko, tinanggal ka. Anong nangyari? Presidente siya? Ako. Wala nang sasabihin. Gawin mo na ang clearance mo. Ang disenyo ni Liang. Pwedeng ikumpara sa mga master ng disenyo tulad ni Karl Lagerfeld. Ang level ng pagpapahalaga mo ay hindi bagay na manatili sa Lu Corporation. Medyo exaggerated ba ang papuri na ito? Ginawa ko ito. Tiyak na maaalala ako ng amo. Di ba? Hilahin siya palabas. Presidente siya? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Presidente siya? Simula ngayon, si Liang ang papalit sa posisyon ng supervisor. Ano? Na-promote ng 2 level. Akala ko si Liang ang magiging supervisor. Pero nagulat ako na iba ang napili. Ngayon, siya ay na-promote ng 2 level. Ito ay hindi pa nangyari sa Lu kailanman. Presidente siya, totoo ba? Tunay na tunay. Ikaw, isang napakatalentadong tao, ay dapat bigyan ng espesyal na pagkakataon. Presidente siya? Sa tingin ko, ito ay labag sa patakaran. Si Anyue, Yang, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? para sa akin. President siya, ang Lushi Group, ay walang tradisyon ng 2 sunod na pagtaas. Natatakot ako na ang paglabag na ito ay magiging dahilan upang si Yang ay maging target ng lahat. Shenyu, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero kaya kong gawin ang trabahong ito. Sino ka? Kaibigan ako ni Yang. Nasaan ang tatay ko? Ay ang Vice President ng Lushi Group, si Zhuang Bifan. Ah, anak pala ni Vice President Zhuang. Kung may reklamo, sabihin mo sa tatay mo na lumapit. Makipagkaibigan. Kailangan maging mapanuri sa pagpili ng kaibigan. Yang, wala talaga akong ibang intensyon. Ayos lang. Alam ko. Dahil sobra kang nag-aalala. Mabuti kung alam mo. Sige, magtrabaho ka na.
Kadiri. Liyang, maswerte ka ngayon. Sige, napagkasunduan na. Ikaw, bakit nandito ka? Sinusundo kita para umuwi. Luming! Luming! Habulin mo siya! Naku, hindi ko pa pwedeng ilandad ang aking pagkatao. Tara, luming. Luming, ikaw na batang walang ya. Tumigil ka. Patakbo ka pa. Kapag nahuli kita, babaliin ko ang paa mo. Nandoon siya. Habulin natin. Sino sila? Pasensya na. Sila ay. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. Ano ang alam mo? May utang ka ba sa labas? Kaya ka nagtago sa Rongcheng. Tingnan mo ang mga maniningil. Pumunta na sila rito sa Rongcheng. Tama ka nga. Ang utang ay dapat bayaran. Iyan ang makatarungan. Mag-asawa tayo. Hindi ko kayang pabayaan ka. Ganito na lang. Hahanap muna kita ng trabaho. Wow! Ang ganda ng katawan mo. Maganda ang mukha mo. Nakasuot ka ng uniforme ng waiter. Para kang nasa fashion show. Sigurado ka bang dito ako magtatrabaho? Oo naman, naku. Huwag kang mag-alala, lehitimo ito. Dati akong nag-part-time dito na nagbebenta ng alak. Kung swertehin, may magandang customer. Isang gabi, kikita ka ng libo-libo. Ang mukha mo, baka may mayamang babae. Magustuhan ka, magpa-open ng ilang bote ng Black Ace. Malapit nang mabayaran ang utang. Sigurado ka bang lehitimo itong trabaho? Siyempre, asawa kita, lolokohin ba kita? May magdadala ng alak sa VIP room 888. Sino? Oy, siya. Salamat, amo. Itong room na ito ang may pinakamataas na bill at pinakamaraming orders. Mr. Lu. Mr. Lu. Bakit hindi pa siya lumalabas? 3 minuto na lang. Hindi pa siya lumalabas. Pupunta ako sa loob para hanapin siya. Cheers kay Mr. Lu. Amo, bakit ganyan ang suot mo ngayon? Akala ko waiter ka. Paano magkakaroon ng waiter na nakasuot ng ganito kagandang damit? Siguro ito ay overseas na high-end custom. Hindi pa ito available sa market, di ba? Wow. Iminumungkahi ko na tayong lahat. Ay, ito na. Mr. Lu, ito, para sa iyo. Ayos ka lang. Ayos lang. Mukhang ang mga mayayamang ito. Gusto siyang painumin ng alak. Ginoong siya. Nandito ka rin? Ako si Liang. Nagkita tayo sa kumpanya kanina. Ate Liang. Nakakainis. Ay, nako. Kung magagalit ang mga taong ito, si Luming sa Rongcheng siguradong hindi na siya mananatili. Ganito na lang. Para maipakita ang aking paghingi ng tawad sa inyong lahat, iinom ako ng 3 baso bilang parusa. Tama na. Maglaro muna kayo. Mauna na kami. Anong nangyayari? Laro lang ng magkasintahan. Kami, bahagi lang ng laro nila. Oh, ito pala ang asawa ni Ginoong Lu. Ang galante naman ni ate.
Kung hindi mo naman kaya, bakit ang dami mong ininom? Pinoprotektahan kita. Yung mga tao sa silid na iyon. Hindi natin sila kayang awayin. Protektahan? Ang ganda-ganda mo kasi. Siyempre kailangan kitang protektahan. Sa buong buhay ko. Sa unang pagkakataon may nagsabing poprotektahan ako. Pero hindi naman masama ang pakiramdam. Uuwi na tayo. Tingnan mo, Lauli, sa sobrang pagmamadali natin na ipakasal si Yang Yang, baka hindi maganda. Si Yang Yang ay nagtiis ng sobra mula pagkabata, habang buhay pa ako. Gusto ko siyang makita na may makakasama, na maaasahan niya. Makakontento na ako. Kung hindi, hindi ako mamamatay ng payapa. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi, subukan nating gamutin. Ang sakit mo. Hindi na, wala na itong lunas. Tayo, hindi na dapat maging pabigat kay Yang Yang. Ay, Huwag kang malungkot. Baka mamaya, mapansin ni Yang Yang. Nanay, tatay. Ikaw, bakit kayo nandito? Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Sana sinundo ko kayo. hindi naman kami mga bata, kaya naming pumunta mag-isa. Ito si... Siya ang asawa ko, si Luming. Kumuha kami ng marriage certificate ngayong araw. Guwapo, sa unang tingin, halatang mabait siya. Tito at tita, pumasok na tayo at mag-usap sa loob. Oo, sige. Tingnan natin kung ano ang itsura. Hindi naman masama, di ba? Si Luming ay kagagaling lang sa business trip. Wala pa siyang oras para mag-ayos ng bagahe. Dumiretso siya para sunduin ako. Ikaw, isang babae. Alagaan mo si Lo. Ang dami mong inom sa gabing ito. Buti na lang hinanap ka ni Lo. Oo nga. Tatay, ano ang nangyari sa'yo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Lumang sakit na, okay lang. Huli na rin ang oras. Magpahinga na rin kayo ng maaga. Sige. Matulog kayo sa kwarto doon. Ihahatid ko muna si Lu. Sige. Kami ay matutulog sa isang kama. Matutulog tayo sa iisang silid. Pero hindi sa iisang kama. Ang ibig mong sabihin ay, matutulog ka sa sahig. Ikaw ang matutulog sa sahig. Hindi ako sanay. Kung gusto mo, ako na lang matulog sa sofa. Hoy, paano ka matutulog? Yang. Pasensya na. Ay, wala akong nakita. Sige, sa kama ka matulog. Ako na lang sa sahig. O kaya, sabay tayong matulog? Sige, mangarap ka. Wala kang ginastos na kahit piso para sa dote. At gusto mong pakasalan ang isang magandang asawa. Ang ganda ng panaginip mo, no? Bahala ka. Anong gagawin mo? Maliligo. Sa tingin ko, si Yang at si Xiaolu ay hindi mukhang nagpapanggap para sa atin, para lang magpakasal. Sigurado ka? Kanina, yung dalawa. Mabuti yan. Si Luming na binata, mukhang mapagkakatiwalaan.
Okay ba ang pakiramdam? Ayos naman. Ayos lang, ayos lang. Bawal tumingin. Extra bayad yan. Eh hindi ba kagabi? Sumama sa kama ko. Sige. Sa susunod. Itatapon kita mula sa kama. Ikaw. Hindi ako nakikipag-away sa lalaki. Xiaolu, saan ka nagtatrabaho sa Rongcheng? Ako. Siya. Ano? Yung sweldo ng isang buwan, malamang malaki yan. Ang buhay natin, tiyak na sapat. Yung magagandang araw ninyo. Nasa hulihan pa. Makahanap ka ng tulad ni Xiaolo, taong may magandang kalagayan. Ako at ang nanay mo ay panatag na. Tatay. Magpapa-appoint ako para sa iyo ng eksperto ngayong hapon. Pumunta ka at tingnan. Hindi na. Luming, ihatid mo si tatay ngayong hapon. Walang problema, ihahatid ko sina tito at tita. Tapos na ako kumain. Papasok na ako sa trabaho. Luming, ihatid mo ako. Pasensya na, kakagawa ko lang ng peking trabaho para sa'yo. Gusto ko lang. Baka mag-alala ang mga magulang. Pagod ka ba? Ah. Namumuhay kang napakaingat. Kumpara sa maraming tao, maswerte na ako, kaya wala akong karapatang magreklamo sa buhay. Ito ang bayad sa medikal, ngayong hapon. Alis na. Xiaolu. Ang mahal siguro dito. Tito, tita, kilala ko ang may-ari dito. Libre ang gamutan. Libre. Tara na. Tito, tita, hintayin ninyo ako dito saglit. Hahanapin ko ang doktor. Sige. Amolu, ikaw ba ay pumunta para inspeksyonin ang operasyon ng ospital? Huwag kayong mag-alala. Ang ospital normal ang lahat. Ang financial report na ipadala ko na sa punong tanggapan. May dinala akong pasyente ngayon. Anong uri ng tao na nakapagpapunta sa presidente ng Lu Corporation na personal na magdala para magpagamot? Amo Lu, huwag kayong mag-alala. Tiyak na kukuha ako ng pinakamahusay na doktor. Mayroon lang akong simpleng sipon. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Tatay, ang ospital na ito ay si Xian Yue, ang gumamit ng koneksyon para mailagay ka rito. Ang mga lugar na tulad nito, ang karaniwang mamamayan ay hindi makakapasok. Anak, buti na lang matalino ka, at agad mong inalisan, yang dukhang sili. Anak, hindi mo ba sinabi na ang ordinaryong tao ay hindi makakapasok dito? Bakit may 2 pulubi doon? Nanay, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking pagkatao at katayuan. Matanda. Alam mo ba kung ano itong lugar? Nakakarumi ng hangin. Umalis na kayo. Kung wala kayong gagawin, umalis na kayo dali. Batang lalaki, paano mo? Nasasabi ang ganyan? Pumunta kami sa ospital para magpagamot din. Kayo? Magpagamot? Nakaganyan kayo? Basag na damit. Wala kayong pera kahit ilang daan, di ba? Alam nyo ba kung saan ito? Ang isang konsulta ay libo-libo. Huwag mag-alala. Sabi ni Xiaolo, libre daw. Talagang taga-probinsya kayo, ni hindi alam ang presyo, tapos pasok lang. Libre pa, akala mo kamag-anak mo ang direktor. Oo nga. Hindi naman lahat ay katulad nating swerte. Laoli, umalis na tayo. Hintayin na lang natin si Xiaolo. Ang dami mong satsat. Anong ginagawa mo dito? Umalis na. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mong hawakan. Anong pakialam mo? Paano mo nagawa yan? Makipaglaban ako sa'yo. Anong laban? Umupo ka dyan, Lolo. Laoli. Laoli. Kumusta ka na? Ay, bakit ang lakas ng kibot ng kanang mata ko? Hindi pwede. Kailangan ko pa rin pumunta sa ospital. Makita ang mga magulang ko. Luming, saang ospital kayo? Luming, saang ospital kayo? Kumusta ka na? Bakit kayo sobrang hindi makatwiran?
Sinasabi ko sa iyo, sa ospital na ito, ako ang hari dito. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ninyo sila pinalayas? Kung mag-iingay kayo dito ng walang pakundangan, masisira ang reputasyon ng ospital. Kaya mo bang panagutan yan? Talaga, tatawag ako ng tao ngayon. Guard. Bitawan ninyo ako. Bitawan ako. Bitawan. Tumigil. Tigil. Tito, okay ka lang? Okay lang. Sino ang pumalo? Hayaan na. Sila ay may kapangyarihan at pera. Ako ang pumalo. Ano? Xiao Lu. Huwag kang padalos-dalos. Ngayon, gagawin ko ulit sa harap mo. Ano ang magagawa mo? Ang tapang mo, Ikaw ang matapang. Sa itsura mo, malamang ay isa kang pinuno ng ospital. Gusto mo patunayan ko na maaari kitang alisin? Mr. Fu, ito ang amin. Huwag matakot. Ngayon, kahit sino man, walang makakagalaw sa akin. Ang ospital na ito ay pag-aari ng Lu Group at ang magiging biyenan ko ay ang vice-presidente ng Lu Group, si Zhuang Bifan, kung sila ay mangahas na galawin ako. Ibig sabihin ay kalaban nila ang Lu Group. tapos na. Itong walang kamuwang-muwang na tao, mangahas na galitin si President Lu. Kanina, anong kamay ang ginamit mo sa pananakit? Gagalawin mo ako, ha? Anak, Anong ginagawa mo? May batas tayo ngayon. Bakit ka basta-basta nananakit ng tao? Tatawag ako ng pulis. Alam mo pala na may batas ngayon? Noong nanakit ang anak mo kanina, bakit hindi ka nagsalita? Palayasin siya. Subukan mo. Papatayin kita. anong karapatan mo? Palayasin sila. Anong ginagawa ninyo? Alam mo ba kung sino ako? Tingnan natin. Malas. Nanay, tatay, tatawagan ko na si Xian Yue. Uy, Xian Yue. Nasa Huaan Hospital ako at sinaktan ako. Ano? Hintayin mo ako. Darating agad ako. Wala kang dapat ipag-alala. Wala sa kanila ang makakatakas ngayon. Uy, Liang! Bakit ka nandito? Ikaw pala si Liang. Sa hitsura mo pa lang, tiyak na wala kang mahanap na mas magaling kaysa sa anak ko, na may mas magandang kondisyon. Kaya gusto mong damaykit sa anak ko. Sinasabi ko sa iyo, wala ring silbi ang paghabol mo. Bilang isang dalaga, dapat siyang maging mahinhin. Hindi ka gusto ng pamilyang Fu. Ikaw na sumusunod sa pintuan namin. Tunay nga kayong magkakapamilya. Pare-pareho kayo ng ugali. Talagang iisang pamilya kayo. Magkakapareho kayo ng ugali. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig kong sabihin ay, ang pagpunta ko rito, walang kinalaman sa iyo. Ang inyong imahinasyon ay sobra-sobra. Ano tong mga bagay-bagay na to? Wala man lang modales. Kaya naman hindi siya nagustuhan ni Xiaoqing. Nasaan ang mga magulang ko? Nasa loob at sumasailalim sa pagsusuri. Nagkaroon ng ilang alitan kanina. Kumusta sila? Huwag kang mag-alala, walang masama sa kanila. Naghihintay ng resulta ng pagsusuri. Nasaan ang mga sangkot sa alitan? Pinaalis na sila. Yung taong iyon. Baka Fu Xiaoqing ang pangalan niya. Yung nurse kanina. Iyon ang pangalan na sinabi niya. Kilala niyo ba siya? Siyempre kilala. Yung gago na iyon. Pinaglakasan niya ang loob na apihin ang mga magulang ko. Babayaran niya ito. Baka malayo na ang tao. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao, si Fu Xiaoqing. Bakit ka umiiyak? Yung ipinagawa ko sa iyo. Paano mo ginawa? Nasibak ako. Hindi ko sinabi sa Huaan Hospital. Dahil ang kinaaway ni Ginoong Fu ay ang aming director. Nanay, tatay, sabi ni Xian Yue. May gagawin siya ngayon. Hindi makakapunta. Sa ibang araw na lang niya tayo tulungan sa accounting. Ano? Itong ibang araw. Hindi na alam kung saan nagpunta ang tao. Ito na ba ang katapusan? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Zhuang Xian Yue? Kanina pa siya nangako na darating. Nanay, tatay, sa kakayahan ng pamilya ni Xian Yue, hindi ba madaling mag-imbestiga ng ilang tao? Pupunta ako para alamin ang sitwasyon.
Mr. Lu, ang kalagayan ng katawan ng matandang ito ay hindi masyadong optimistiko. Anong sakit? Huling yugto ng cancer. May pag-asa pa ba? Mahirap. Kung gagamitin ang pinakamahusay na gamot at plano ng paggamot, tinataya ko na baka ma-extend ang buhay ng kalahating taon. Sige. Pakisuyong alamin ang pinakabagong mga resulta ng pananaliksik sa buong mundo, pera ay hindi problema. Ano ang sabi ng doktor? Xiaoluo. Gusto kitang kausapin ng pribado. Kayo na, gusto ng tatay mo na makipag-usap kay Xiaolu. Alam ko na hindi na ako magtatagal. Noong nasa probinsya pa, na-diagnose na. Itinago kay Yang Yang. Dapat alam niya. Hindi. Ako at ang nanay niya, laging mahina ang katawan. Hirap na hirap sa buhay. Minsan, nangungutang pa ng pang-tuition. Si Yang Yang ay matapang na bata. Sayang lang hindi sa magandang pamilya. Ngayon, nahirapan siyang makaalis mula sa bundok. Ako at ang nanay niya, hindi na namin siya dapat pabigatan. Magandang buhay na lang kayo. Hindi na gagamutin ang sakit ko. Kailangan mong itago ang sikreto ko. Ilang araw babalik na kami. Ang anak ko ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Tio. Tatay. Huwag kang mag-alala, itatago ko ang sikreto mo. Pero kailangan pa ring gamutin. Mataas ang sahod ko kaya kung bayaran. Tara na. Ano ang sinabi ng tatay ko sa'yo? Sikreto. Sabi mo si Luming pumunta sa Rongcheng, baka para tumakas sa kasal. Talagang hindi si boss ay kasal na. Ano? Kasal na siya? Wala akong sinabi. Ayos? 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 Susubukan ko siya, kung karapat dapat ba siya, maging manugang na babae ko. Ay! Ang binti ko! Lolo, okay ka lang? Tayo? Tayo na. Okay ka lang po. Kung mas mabagal ka pa sumalo, hindi na ako makatayo. Pasensya na, Lolo. Hindi ba't ka makailan lang? Maraming nanloloko. Kaya hindi ako naglalapit. Akala mo ba ako'y isang manloloko? Hindi naman. Kasi mahirap lang ako. Mahirap. Ang iyong pamilya, tulad ng asawa mo, Mas mahirap pa siya sa akin. Siya ay may malaking utang. kalokohan? Tay, Lolo, bakit kayo nagmumura? itong batang walang hiya, hindi nagsasabi ng totoo. Hindi kita minumura. Minumura ko ang asawa mo. Bilang isang lalaki, hindi kanya kayang bigyan ng magandang buhay. Lolo, hindi naman ganyan dapat sabihin. Siya, mabait siya. At napakagwapo pa niya. At masunurin sa magulang, tungkol naman sa pera, pwedeng pagtulungan namin ito. Ay, mabuti. Talagang mabait na babae. Yang, kasal ka na, hindi ba? Bakit kasama mo ang isang matandang lalaki? Shenyu, mali ang pagkakaintindi mo. Si Lolo ito ay nadapa lang. Inalalayan ko siya. Mabuting gawa. Huwag mong isipin na sa tabi ng kalsada, basta-basta kang tumulong sa isang tao, ay isang bilyonaryo makakatulong sa iyo na baguhin ang iyong kapalaran. Ikaw, itong dalagang ito, anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Shenyu, bakit ka makailan ay naging ganito napakakaiba? Sasabihin ko sa iyo, ang tao ay hindi nagbabago. Kung siya ay nagbago, ibig sabihin, lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Matandang gaga, anong sinasabi mo? Shenyu, sobra ka na. Liang, huwag kang magkunwaring banal dito. Ikaw, mula sa putikan ay may karapatan bang punahin ako? Ikaw na galing sa putikan, bagay ka bang magsalita sa akin? Shenyu, baliw ka. Ikaw ang baliw, Liyang. Kayo kami na gaya ng nakikita mo. Shenyu, paano mo to nagawa sa akin? Ikaw ang matalik kong kaibigan. Hivey, ikaw na mababa, karapat dapat ka ba makipagkaibigan sa akin? Sa totoo lang, gusto pa kitang paglaruan. Sino mag-aakalang sobrang yabang mo at nangahas ka pang sabihin ako? E di sasabihin ko sa iyo ang totoo, Xiaoqing. Matagal na kaming magkasama. Liyang. Ikaw,
Kahit isang daliri sa paa ni Xianyue ay hindi mo kayang pantayan. Kung hindi dahil noong college ka, may itsura ka at nagdadala ka pa ng pagkain. Akala mo ba gusto ko? Makasama ka? Talagang bulok na isda at bulok na hipon. Pagong na naghahanap ng pagong. Talagang bagay kayo. Matandang walang kwenta. Hanap mo ay patay? Tama ang sinabi ni Lolo. Hayop na asno hanggang kamatayan. Kayo dalawa, magsama na kayo habang buhay. Huwag na kayong manira ng iba. Lakas ng loob mo akong murahin? Hindi lang ako nangangahas na murahin ka, kaya pa kitang saktan. Gusto mo bang sabihin ko sa buong kumpanya, ipahayag sa lahat? Mag-ingat sa apoy, sa magnanakaw, at sa kaibigan, lalo na sa mga tulad mo, na kaibigang nagnanakaw ng asawa ng iba. Lakas ng loob mo? Kung gagalawin mo si Xianyue kahit isang beses, Yung ginawa mong pang-aapi sa mga magulang ko ngayon, hindi ko pa yun binibilang. Ngayon, sakto, sisingilin ko na pati ang interes. Tingnan ninyo lahat, ang lalaking trader at ang kabit, nagsasama na. Tumigil ka sa pagsigaw. Papapuntahin ko ang asawa mo para dalhin ka sa bundok. Halika, umalis na. Anak, hindi ka ba nasasaktan? Hindi sila karapat-dapat. Pero sinabi ni Zhuang Shenyu na ipapadala ako ng asawa ko sa bundok. Si Luming ay ipinakilala niya, baka naman may bitag siyang inihanda para sa akin. Sige, ngayon, iniligtas mo si Lolo. Bibigyan kita ng malaking regalo. Yang, tingnan mo. Lolo, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang bahay. Lolo, Wow, hindi pa ako nakakita ng napakagandang bahay. bobong bata Lolo. Hanggang dito na lang ang matutulong ko. Satisfied ka ba? Pero Lolo, ang ganda ng bahay na ito, pero hindi ko ito matatanggap. Inalalayan lang kita. Kung hindi mo tatanggapin, mababagabag ang puso ni Lolo. Ang puso ko'y nababagabag. Hindi ako makakain ng maayos, hindi makatulog. Magsasakit ako sa madaling salita. Kung hindi mo tatanggapin ang bahay na ito, ikaw, ay parang pinapasakit mo ako. Lolo, Huwag kang mag-alala, manatili ka muna dito ng ilang buwan. Hanggang mabayaran ko ang utang na loob para mapanatag ang aking konsensya. Ikaw, pwede ka namang umalis pagkatapos. Amo, ito si Fu Xiaoqing ay hindi biro. Siya pala ang ex ni ate. Ito si Fu Xiaoqing. Talagang hindi mabuti. Ang trabaho niya ay nasa ilalim ng Lu Corporation, isang subsidiary. Noong nagde-date sila ni ate, lahat ng kanyang pangangailangan, si ate ang gumastos at si Zhuang Xianyue nagkaroon ng hindi tamang relasyon. Hayop i-blacklist mo siya. At pati si Zhuang Xianyue. Suriin si Zhuang Bifan, tingnan kung mayroon siyang kriminal na record. Ngayon, ang pamilya Zhuang ay magkakaproblema. Kaya kahapon, sa Huaan Hospital, nakita mo ang mga magulang ni Liang. Paano sila nagkaroon ng koneksyon sa direktor ng Huaan Hospital? ang direktor ng Huaan Hospital. Imposible. Kahapon, hindi mo nakita ang suot ng mga magulang niya, ang dumi-dumi nun, para bang sa basurahan, pinulot ang mga damit. Talagang imposible. Sa tingin ko rin, imposible. Siguradong swerte lang sila na nakita sila ng direktor. Hindi kahapon, sobrang sama ng loob ko. Pababayaan na lang natin. To? Siyempre hindi. Naghanda na ako para sa kanya isang malaking regalo. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Nasaan si Liang? Lumabas si Yang Yang. May kailangan ka ba sa kanya? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Dati, sinabi ko na sa inyong Liang. Bawal mag-alaga ng alaga. Wala namang alagang hayop si Yang Yang. Ipapaalala ko na lang sa kanya. Paalala. Sa tingin ko, kayo na ngayon. Tao kami. Paano naman kami magiging alaga? Sa paningin ko. Mas masahol pa kayo sa daga sa imburnal, na madumi. Ang baho ng kahirapan ninyo. Dinudumihan ninyo ang bahay ko. Paano ko pa uupahan ang bahay ko pagkatapos? Huwag kang mag-alala. Aalis na kami ngayon. Ngayon na. Oo. Baka naman may dala kayong. Kinuha na. Tulong. Hanapin sa kanila. Hindi kayo pwedeng maging ganito. Oo nga. Wala kaming ginagawang masama. Wala kaming kinuha. May tinatago kayo. No. Hanapin. Wala sa ate mo, di ba? Baka naman nasa katawan. Tanggalin ang mga damit nila. Hubaran.
Huwag. Bitawan mo. Huwag ninyo kaming apihin. Inaapi ko kayo. Anong gagawin mo? Kayo'y mga probinsyano. At ikaw, may sakit. Habaran. Bitawan mo. Ano ba ang ginagawa nyo? Yang. Bumalik na ang totoong may-ari, di ba? Pinaghihinalaan ko. Magnanakaw ang mga magulang mo. Kaya ngayon, maghahanap kami. Wala kami. Yang, kami ng tatay mo ay nag-aayos ng mga bagahe. Balak naming umuwi. Pero bigla silang pumasok. Walang tanong-tanong. Sinaktan at sinigawan kami. Ganoon ba? Oo, ano ngayon? Sinasabi ko sa iyo, itong bahay, hindi ko na uupahan. Kayo ngayon, agad-agad, lumabas. Umalis kayo dito. Tingnan mo, si Yang mag-isa. Sa malaking lungsod, hindi madali. Bigla mo siyang pinaalis. Saan siya titira? Maawa ka naman. Luluhod ako sa'yo. Tay, huwag kang luluhod sa kanya. Sige, maaari kaming umalis. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa aking mga magulang. Humihingi ako ng paumanhin sa kanila. Akala mo dahil matagal ka nang nasa Rongcheng, ay isa ka ng tagalungsod. Sa totoo lang, sa iyong pagkatao. Isa ka pa ring magsasaka. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa kanila. Mamamatay sila sa kahihiyan. Baka nga, mamamatay na sila bukas. Hihingi ka ba ng tawad? Hihingi ka ba ng tawad? Ikaw, humingi ka ng tawad. Hihingi ka ba ng tawad? Anong ginagawa ninyo? Nakatanga lang. Hindi nyo pa ba dadalhin ang baliw na ito at aalisin sa harap ko? Ikaw. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan siya? Ngayon, maaari ka na bang humingi ng tawad? Isusumbong kita. Sige. Habang inuupahan ko ang bahay na ito, pinapasok mo ito ng puwersahan kasama ang iba. Iyon ay labag sa batas. Binaliwala ninyo ang aking mga magulang na magnanakaw, at nagdulot ito ng malaking sakit sa kanilang kalooban. Handa akong makipaglaban hanggang dulo. Ikaw, humingi ka ng tawad. Pasensya na. Ngayon, hindi pa tapos ang usapin na ito. Umalis na tayo. Tay, nanay, nakahanap na ako ng bahay. Lumipat na tayo. Yang. Ang nangyari ngayon, kasalanan naming lahat. Kaya pinalayas ka. Hindi naman. Nanay at tatay, hindi kayo ang may kasalanan. Ang nangyari ngayon, hindi ganoon kadali. Nanay at tatay, Ang mga magulang mo ay mga magulang ko na rin. Nakahanap ka na ba ng bahay? Kailangan mo ba ako? hindi na kailangan. Makitira muna tayo ng 2 araw bago maghanap ng bahay. Yang. Sigurado ka bang ito ang subdivision? Mukhang hindi mura ito. Sigurado dito lang. Parang ang pamilya Lu ay nasa subdivision na ito, may bahay din sila. Sasagot ako ng tawag. Sige. Amo umamin na ang landlady, si Zhuang Xianyu, na babae ang may kagagawan. Si, Itong landlady. Mukhang marami siyang utang. paputulin ang lahat ng loan ng mga bangko. Pilitin siyang ibenta ang bahay. Ang maduming pera na kinita niya ibawi lahat. Opo. Sigil, Ano? Hindi ka pa ba nasaktan? Okay lang, Xianyue. Protektahan kita. Ano? Ikaw pala, ha? Siya nga, noong isang araw sa ospital. Binugbog siya ni Xiaolu. Ang 2 matandang ito, hindi pa rin namamatay? Talaga bang sila ang mga magulang mo? Nakakadiri talaga. Mas maganda pa rin iyon kaysa sa iyo. Ikaw na pala ka. Buhay ka. Nakakainis. Patay ka. Nakakatakot. ikaw napakagulo mo naman. Pinaalis ka ng landlord, di ba? Paano mo nalaman? Ikaw ang gumawa, di ba? Ako ang gumawa. Ano naman kung ako? Tulad ninyo na mga basura ng lipunan. Kahit gaano kayo magsikap, hindi nyo ako matatalo. May CCTV dito. Hindi ba gusto mong dalhin ang mga magulang mo sa loob ng subdivision na ito matulog sa sahig sa gabi? Kung hindi ako nagkakamali, tulad ng high-end subdivision na ito, ay hindi pinapayagan ang mga pulubi na pumasok. Oo nga. Ang mga subdivision na ganito kahit isang property 10-10 milyon, wala nang usapan tungkol sa pagbili. Kaya mo bang umupa? Kayo ang mga pulubi. Ang asawa ng anak ko ay isang high-ranking official ng Lu Group. Siguradong kaya niyang umupa. Naku, Ay naku,
Ang asawa ng anak mong babae ay isang executive sa Lu Corporation. Sinabi sa iyo ni Liang, Eh ano ngayon? nakakatawa. Ang asawa ng anak mong babae ay ako mismo ang pumili. Bakit hindi ko alam? Zhuang Shenyu, tumahimik ka. Hindi ako tatahimik, sasabihin ko sa inyo. Ang asawa ng anak mong babae ay isang sugarol na tamad at pangit. Yang, hindi kami maniniwala ng tatay mo sa mga kasinungalingan nila. Tama. Nagsisinungaling ng walang preno. Ang manugang ko. Kung ikukumpara sa mga artista sa TV, isa siya sa pinakamagagaling. Kung siya ay pangit, kayo naman ay mga paloka. Tama, sila ay mga palaka. Sila ay para lang siraan ako. Sinadya nilang sabihin ito. Huwag tayong maniwala. Magandang araw po. Pwede bang magtanong? Ano ang kailangan ninyong tulong? Ang mga taong ito ay gusto pumasok sa subdivision may panganib sa seguridad. Hulihin silang lahat. May susi ako ng bahay na ito. Tanong ko lang po. Saan po kayo nakatira? Liu Guangge. Ikatlong gusali. Liu Guangge. Liang. Alam mo ba ang halaga ng Liu Guangge? Isang gusali ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Ito ang buong community ang pinakamagandang posisyon. Lalo na ang may-ari ng Building 3. Walang nakakaalam kung sino ang misteryosong mayaman na iyon. Sino ba talaga? Ngunit sigurado ako na ang bahay na iyon ay tiyak na hindi sa iyo. Ano? 200 milyon. Yang, nagkakamali ka ba? Mukhang ang lolo na iyon ay hindi ordinaryo ang pagkatao. Nalantad na kayo. Tatlong mahihirap gusto pa magpanggap na mayaman. Pwe. Kayo talaga ang yabang-yabang ninyo at ang baho. Huwag dito makisagutan. Sabi mo ikaw ang may-ari, di ba? E di madali lang. Ilabas mo ang susi. Ang susi ng buong community ay personalized na black card. Hindi mo mailalabas, di ba? Kung ganoon, maging tapat ka at isama mo ang iyong mga magulang upang lumuhod sa lupa at magsagawa ng 3 pagyukod sa akin. Kung ako ay masaya, pwede ko pang payagan ang guard na kayo ay patawarin. Kung nagkataon, kung mailalabas ko, ikaw at itong lalaking walang kwenta, ay luluhod sa harap ko at sisigaw ng 3 beses na lola, mali ako, pwede ba? Si, Lumuhod ka na. Lumuhod ka. haha. Liang, gusto mo bang tingnan ng mabuti? Ang card mo? Kung totoo ba talaga? Gaya-gaya lang. Medyo magkamukha naman. Pero ang card ng kaotang Zichun ay itim sa gitna na may gintong guhit. Samantalang ang card mo, puro itim. Haha. Tama ang sinabi ng babaeng ito. Ang card ninyo ay pekata lamang. Imposible. Ayaw pa maniwala? Lumuhod ka na. Ang lakas ng pagsigaw mo. Ano bang silbi niyan? Dapat kang yumuko. Kailangan mo talagang yumuko. Tama. Mayroon bang makina na magagamit ko para itse? Meron. Ang mga card namin ay lahat nakakonekta sa network. Kapag nag-swipe ka, ang pinto ng Building 3 ay automatikong magbubukas. Sa opisina ng manager, makakatanggap ng abiso para sa may-ari. Maghahanda ng fruit platter at ide-deliver. Ilabas mo at subukan ko. Hayaan mo siyang mamatay ng may buong kaalaman. Ilabas mo. Mangyaring mag-swipe ng card. Error sa pagbasa ng card. Suko ka na ba? Pwede bang hayaan mo akong subukan? Pangkalahatang tagapamahala, malaking problema. Nakikita ko na gulo-gulo ka. Ano bang itsura mo? Liu Guangge Building 3. Lumitaw na ang owner's card. Nasa pintuan lang. Ano? Bakit hindi ka pa tumawag ng tao? Sabay-sabay nating salubungin. Bilis! Bilis! Gawin mo na agad! Ang bagay na ito ipinapasa ko na sa iyo. Tandaan mo ang pangalan ng may-ari ay Li Yang. Dapat na mapaglingkuran siya ng maayos. Naiintindihan ko. Personal na sinabi ni Chairman Lu. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ng maayos. Nagantay ako buong umaga. Sa wakas, oras ko na para magpakita. Kahit 10 beses mo pa iskan, wala ring silbi. Hindi nito mababago ang resulta. Ayaw mo ng mabuti. Gusto mo ng masama. Mahal. Sa tingin ko, hayaan na natin ang mga security guard na kunin ang 3 pulubing ito at arestuhin sila. Si, Malugod naming tinatanggap ang may-ari ng Liu Guangge Building 3 pauwi. Ang laking gulo. anong nangyari? Nakita mo na? Ito ang seguridad ng high-end na subdivision. Pangkalahatang tagapamahala. May gulo dito. Nasaan ang nag-swipe? Oo, yung nag-swipe kanina. Gusto nilang pumasok sa subdivision. Gamit ang peking card. Tinanong ko, nasaan ang nag-swipe? Siya yun. Miss Lee, di ba? Halika, welcome sa Liu Guangge. Pag-uwi ng may-ari ng Building 3. Liyang, hindi naman ikaw ang nag-arkila ng aktor.
Zhuang Xianyu, inalog mo ba ang utak mo bago magsalita? Ako, ito ang aming pangkalahatang tagapamahala. Alam ko na hindi ako lolokohin ni Lolo, pwede na bang lumuhod? Bakit kami dapat lumuhod? Li Yang, huwag kang masyadong sobra. Sa pagkakataong ito, buti ka pa. Tara. Ulihin ninyo sila. Hindi ho. Anong ginagawa ninyo? Ako ang may-ari dito. Ang tatay ko ay sa Lu Group pangalawang general manager. Tapos na kayo. Ano naman kung pangalawang general manager? Si Chairman Lu ay ang founder ng Lu Group. Kahit tawagin mo ang tatay mo, wala ring silbi. Ang ibig sabihin ni Miss Lee ay iyon din ang gusto namin. Pinapaluhod ka ni Miss Lee. Ibig sabihin, may dahilan si Miss Lee. Zhuang Xianyu, para kang elementary student. Kapag natalo, tatawag ng tatay? Wala ka bang sariling pagkatao? Hindi mo kailangang magpakilala dito. Kung natalo, tanggapin. Mas titingalain pa kita. Hindi ba curious ka kung saan galing ang bahay na ito? Sasabihin ko sa'yo, ang pagtulong sa matandang tumawid sa kalsada talagang nagbibigay ng bahay. Ano ang ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Mahirap bang intindihin? Ah, oo nga. Mula pagkabata, ang utak mo ay hindi talaga matalino. Hindi mo maintindihan. Normal lang din. Papatayin kita. Ang pagpatay ay labag sa batas. Mukhang mahina ang iyong kaalaman sa batas. Tinulungan ko ang matandang lalaki na tumawid. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa iyo. Ang mabuti ay may magandang kapalit. Ang masama ay may masamang kapalit. Hindi ka ba natatakot na isang araw tamaan ka ng kidlat at mamatay? Li Yang, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon, sobrang mayabang ako. Hindi kita titigilan. Alisin siya. Hindi kita pakakawalan. Maghintay ka. Anong nangyari? Wala. Luming. Kung talagang inutusan ka ni Zhuang Xianyu, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Binibining Lee, dito po kayo. Ang silid ay handa na para sa inyo. Umupo. Umupo. Tara, umupo si tatay. Bahay ba talaga ito ng mga Lu? Kumusta? Liyang yung bahay na ito ay bigay ng isang matandang lolo. Oo nga, pero kailangan pa rin nating maghanap agad ng bahay. Kung hindi lang delikado ang bahay, ayaw ko rin tumira dito. Yang ah. Malamang mahal ang bahay na ito. Kung hindi, tayo na lang. Humanap ng maliit na hotel. Ay, mama, papa, hindi ba ako sinabi ko na sa inyo? Si Luming naman ay isang opisyal ng kumpanya. Itong bahay ay ibinigay ng kumpanya sa kanya, kaya tumira kayo ng walang alala. Pero kanina, sinabi mo sa dalawang iyon. Ito ay bigay ni Lolo Fu. Iyon ay, tinuturuan silang maging mabuti. Mama, papa, itong bahay tumira kayo hanggat gusto ninyo. Bakit mo ako hinihila? Wala naman. Talagang naghuhukay ka ng butas para sa akin, Luming, patay ka na. Umamin ka, gagaan ang parusa. Ah, ganito pala ang gusto mong laro. Huwag mong masyadong higpitan. Kaya kitang sundan. Ano bang iniisip mo? Puro nasa utak mo. Maruruming bagay. Eh ikaw? Ganito ba? Nagpapakatanga ka pa rin? Sige, paparamdam kita. Zhuang Xianyue. Zhuang Xianyue. Anong meron kay Zhuang Xianyue? Ah, ganyan ka ba? Li Yang, huwag kang mabubulag sa kagandahan. Sige, diretsahan ko na. Nagpakasal ka sa akin dahil ba kay Zhuang Xianyu? Kayo dalawa, ano ba talaga ang binabalak nyo? Ako at si Zhuang Xianyue na magbalak. Hindi siya karapat-dapat. Tulad nga ni Zhuang Xianyu, matigas din ang bibig. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang trump card. Anong gagawin mo? Huling tanong ko na ito. Kilala mo ba talaga o hindi? Hindi ko siya kilala. Sige, hindi mo kilala. Hindi. Kilala ba o hindi? Tigil. Sasabihin ko na. Ikaw. Halika, sasabihin ko sa'yo. Lumapit ka pa ng kaunti. Inaabuso mo ako. Sumusumpa ako. Kasal tayo. Isang aksidente lang. Walang anumang sabuatan. Dala mo ba ang ID at birth certificate mo?
Kailangan ba dalhin ang mga ito sa pulong? Kaya nagpakasal ka sa isang babaeng hindi mo kilala. Ang laki ng tiwala mo. Ang laki din ng tiwala mo, paano kung ako si Zhuang Xianyu na ipinadala? Ano ang gagawin mo? Kilala mo ang tao sa anyo, pero hindi mo alam ang kanyang puso. Kung ganoon nga, wala na akong magagawa. Ngayon, pwede mo na ba akong kalagan? Ngayon, ako naman ang magtatanong sa iyo. Ako at si Fu Shaoqing kung ikumpara, sino ang mas mahalaga? Ako ba ay ginagawa mong kapalit niya? Hindi siya karapat-dapat. Kaya ako ang mahalaga. Ngayon kukuha ako ng interes ko. Anong ginagawa mo? Xian Yue, hindi, ano ba talagang nangyayari? Itong si Li Yang paano, naging nasa inyong subdibisyon. Dati tayo hindi ba nakita natin siya at isang matandang lalaki na magkasama? Baka may ginawa siyang kaduda-dudang negosyo? Itong babaeng si Li Yang. Ang kamay ng matandang iyon hindi pa umabot sa Lu Corporation. Sa pagkakataong ito, gagawin kong si Liang ay walang paraan pabalik. Xian Yue. Sabi ng tatay mo pupunta sa aming kumpanya, isang bagay na magpapaalam lang. Maaari kang magtiwala. At ikaw? Ikaw ay manugang ng aming pamilya Zhuang. Siyempre, hindi ka namin hahayaan na manatili sa maliit na kumpanyang iyon. Uy. Natanggal ako. Na-terminate ako. Imposible. Ako, may nagbibiro ba? Tay, Sa pagkakataong ito, wala na ring magagawa si tatay. Narinig ko na si President Xia mismo ang gumawa. Siya ang paborito ni President Lo. Si tatay hindi pa pwedeng makipag-confront sa kanya ng direkta. siya alam ko na. Hindi. Ano ang sabi ng tatay mo? Sabi ng tatay ko, may nahanap siyang mas magandang trabaho para sa'yo. Talaga? Magsisinungaling ba ako sa'yo? Xian Yue, buti na lang mayroon ako sa'yo. Ikaw talaga ang aking swerte. Mukhang si Liang at si President Xia ay may malalim na relasyon. Pero kung malaman ni President Xia na si Liang ay may asawa na, baka magalit siya ng husto. Manager, mukha kayong masigla ngayon. May magandang balita po ba? Manager, ang lakad nyo ngayon, medyo kakaiba. Ano po ang nangyari? Oh, nauntog lang ng kaunti. Ayos lang. Kailangan bang lagyan ng gamot? Hindi na, hindi na. Sige, magtrabaho na kayo. Ay, itong upuan ng manager talagang mas komportable. Luming. Presidente ng Lu Group, pareho ng pangalan ng asawa ko Baka naman ang presidente ay ang asawa ko. I-search sa Baidu, i-search sa Baidu, i-search sa Baidu. Luming. Dapat lihim ang aking pagkatao, tandaan mo, sa aking social media palitan lahat ng mga litrato. Yung hindi mabubura palitan na lang. Palitan ng ano? Kahit ano. Siya. Yung mga litrato ni Amo Lu, palitan lahat ng ito. Si Luming ay isang aso. Pero bagay naman talaga. Talagang aso. Dumating na ang sweldo. Tingnan ko nga. 1 0, 2 0, 3 0. Ang laki pala ng sweldo ng supervisor. 100,000 yaman na ako. Luming. Ikaw talaga ay isang mabuting aso. Si ate at si amo, grabe naman ang laro ninyo. Ginoong siya. Huwag kang masyadong magalang, maupo ka, Kadyo po. para ipakita ang respeto sa mga frontline na empleyado. Ginoong siya, ang witty ninyo. Maya-maya, ang design department ay magkakaroon ng maliit na meeting. May oras po ba kayo?
Oo naman, tawagin mo lang ako. Tabi. Hindi. Ang design department ay may pananagutan sa taunang pandaigdigang kompetisyon sa disenyo ng alahas. Mayroon akong listahan ng mga mentor na kailangan imbitahan. Kayo, sino ang mamamahala sa proyektong ito? Kaya ko po. Ang tatay ko dati, lagi niya akong dinadala sa mga high society na salo-salo. Marami sa mga mentor doon ay mga kakilala ko. Ito ang natural na bentahe. Oo nga, kasi maganda ang pamilya niya. Ang ganitong magandang opportunity, kapag nagawa ng maayos, direktang promotion. Wala tayong pagkakataon. Ginoong siya. Sa tingin ko, ganito. Sa tingin ko, tama ka. Ikaw na. Ano ang nangyayari? Hindi mo pa ba naiintindihan? Mr. Sia, ito ay pabor kay Liang. Ang posisyong ito ay personal na hinirang ni Mr. Sia. Kaya pala, Mr. Shah, hindi ba ito medyo padalos-dalos? Oo nga, ang trabaho ay dapat ibigay sa karapat-dapat na tao, hindi sa personal na koneksyon. Hindi sa personal na koneksyon, kaya ba ng iyong mga marka na makapasok sa luz? Ang aming luz ay nangangailangan ng isang taong tulad ni Liang, isang talentadong handang hamunin ang sarili. Umaasa ako na sa hinaharap ay matuto kayo kay Liang. Tapos na ang usapang ito. Kung sino man may iba pang opinyon, May opinyon ako. wala nang kailangan ang iyong opinyon. Tapos na ang pulong. Mr. Shah, halata na masyado ang paborito mo. Sinasabi ko sa iyo, si Liang ay may asawa na. Alam ko. Alam mo. Ikaw, alam mo, pinapaboran mo pa siya. Nag-asawa siya ng pandak at mahirap. Ngayon, nilalandi ka pa sa kumpanya. kaya pala si Director Sia, laging pinapaboran si Liang. Tumahimik ka. Wala akong anumang relasyon kay Liang. Huwag mo akong siraan. Itong si Zhuang Xianyue, gahasa. Kung marinig ito ng boss, matatapos na ang magandang buhay ko. Zhuang Xianyue, ikaw ang malandi, di ba? Alam mo na si Fu Xiaoqing ay ang fiancé ko. At sumama ka pa sa kanya ng lihim at nagtaksil. Akala ko kaibigan kita. Kasinungalingan mo. Ang laking iskandalo. Dati, sina Zhuang Xianyu at Liang ay napakalapit. Ngayon, napakalamig na. Kaya pala ganito, talagang hindi mo alam ang nasa loob ng tao. Tumahimik ka. Kung ginawa mo, bakit ka natatakot na may magsabi? Tama. Palagi mong akala na dapat mas magaling ka sa akin sa lahat. Pero paulit-ulit kong pinatunayan ang aking halaga. Naiinggit ka, di ba? Direktor Xia. Ang trabahong ito tiyak kong gagawin ko ng maayos. Balita ko si Zhuang Xianyu ay hayagan. Nagkalat ng chismis tungkol kay pangkalahatang tagapamahala siya at Supervisor Lee, na sila ay sinibak. Si Zhuang Xianyu ay hindi ba, anak ni pangalawang pangkalahatang tagapamahala Zhuang. Umalis na lang siya. Hey, tayo na. Si Shamuning ay kaya kang gawin ito hanggang sa ganitong punto. Hindi ako maniniwala na kayong dalawa ay walang kahit ano. Kakaiba ba talaga ang kanyang panlasa? Gusto niya ang babaeng may asawa? Hindi kita tatantanan. Hindi kita kailanman itinuring na kalaban dahil hindi ka karapat-dapat. Kahit sa mga lalaki, ako na ang nauna sa'yo. Sa tingin mo, kaya mo tapusin ang trabahong ito? Nakakatawa. Bumalik na ako. Ano? Tulungan kang magbayad ng utang mo. Hawak mo. Na-inlove ka na sa akin. Sabi ko, kung saan ka pupunta, doon ako. Kung saan ka kakapit, doon ako. Ano bang magagawa ko? Tungkol sa aso, pareho ang pangalan mo sa CEO ng Lu Group Corporation. Posible bang? Ako ay ang CEO ng Lucy Group. Biro lang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Lucy Group? Isang pandaigdigang top-tier chaebol. Mga proyektong nagkakahalaga ng ilang bilyon. Sa kanilang paningin, walang halaga ang mga iyon. Kung ikaw ang CEO ng Lucy Group, bakit ka naman hahabulin ng mga pinagkakautangan mo sa buong mundo? Ang CEO ng Lucy Group, bakit may uugnay sa aso ang CEO ng Lucy Group? Noong una, nangarap din ako na ikaw ang presidente ng aming grupo. Kung gayon, hindi ba ako aakyat sa tuktok ng aking buhay? Ako, kung gayon, magiging may bahay ako ng Lucy Group. Pero nang buksan ko ang search, ang presidente ng Lucy Group na ang profile picture ay isang aso. Palitan ng mga larawan ni Ginoong Lu ng lahat ng ito. Siya muning patay ka na.
Nakakatawa ba? Bakit hindi ka tumatawa? Nakakatawa ba? Siyempre nakakatawa. Aso eh. Aso na kapitalista. Aso na kapitalista. Ganyan ba nagsimula ang lahat? Kung gayon, gagawin kitang gumawa ng mas masayang bagay. Ano ang ginagawa mo? Itong matandang lalaki. Ano ang ginagawa niya dito? Hindi kaya siya masamang tao. Tara. Hoy. Tatay. Nandito ka. May kailangan ka ba? Tinatawag mo akong Manong? Parang mas matanda ka pa sa akin. Oo. Nagkamali ako ng salita. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa? Anong ginagawa ko? Kailangan ko pang mag-ulat sa'yo? Sa tingin ko, nandito ka. Nag-iikot-ikot ng matagal. May hinahanap ka ba? Wala kayong pakialam. Bahala na. Huwag na tayong gumawa ng gulo para sa anak natin. Umuwi na tayo. Hoy, sandali. Huwag kang umalis. Hoy, aalis na lang kayo bigla? Hindi man ninyo ako samahan? Matandang ito? Makipag-usap naman. Kayo, minamaliit nyo ako. Wala. Baka may problema talaga sa utak. Sundin na lang natin ang gusto niya. Ay, Kayo, sa likod, pinag-uusapan ako ng masama? Mamaya, ipapatawag ko ang asawa ng apo ko para aregluhin kayo. ikaw, may asawa ba ang apo mo? Hoy, sasabihin ko sa iyo, ang anak ko hindi basta-basta. Ang asawa ng apo ko mas malakas pa sa anak mo. Ang anak ko ang pinakamalakas. Mas malakas pa sa iyo. Pasensya na po, nasa bahay ba si Miss Lee? Wala. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang kailangan. Ang bulaklak na ito ay para kay Miss Lee. Pero dahil wala si Miss Lee, babalik na lang ako mamaya. Kailangan ng customer na personal niyang pirmahan. Hoy, kayo po ba ang mga magulang ni Liang? Ikaw ba? Ang lolo ni Lumi. Hindi. Ako, may gagawin pa ako. Uuna na ako. Kakaiba. Tingnan mo ang utak niya. Talagang may problema. Tara, uwi na tayo. Si Luming, ang galing ng katawan. Bakit hindi siya naging atleta? Yang, anong nangyari sa'yo? Kinagat ako ng aso. Malala ba? Tingnan mo kay nanay. Okay lang. Nagpaturok na. Si Liang, kamakailan, parating may gulo sa aso. Hindi masabi, ngayon, naaalala pa siya ng aso na iyon. Buisit. Sige, sa ibang araw dapat kayo pumunta sa templo. Yang. Kilala mo ba o hindi, isang matandang kakaiba? Maputi ang buhok. May tungkod. Mukhang masigla pa. Lolo. Hindi kilala. Hindi alam. Kaya kayo dapat mag-ingat. Kanina ko nakita, siya sa harap ng bahay natin. Paikot-ikot. Ano ang ginagawa ni Lolo? Bakit niya ibinigay ang bahay? Ay itong batang walang hiya. At may lakas ka pang magtanong sa akin? Sasabihin ko sa iyo, kaya mong hayaang magdusa si Yang? Hindi ko kaya. Bibigyan kita ng ilang araw pa. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, dapat mong pagkatao sa kanya. Sasabihin ko na. Sinasabi ko sa iyo, inihanda ko ang mga ari-arian, ang aking mga stock, ang aking pribadong eroplano. Lahat ay inihanda para kay Yang. Tumawag po kayo. Para lang dito. Ay, syempre may iba pa. May iba pang bagay. Ay, ito na. Tulungan mo ako. Humingi ng tawad sa mga magulang ni Yang. Kanina, aksidente kong. Nasaktan sila. Kayo na po ang humingi ng tawad. Ay ikaw, walang hiya. Naglakas loob mong putulin ang tawag ko? Tumigas na ang iyong pakpak. Hey. Paano ba humingi ng tawad? Na may sinseridad? Suriin muli ng maigi, huwag may maiwan. Liang, hindi mo inaasahan, di ba? Isa ka lang service personnel, at ako naman ay panauhin ng kumperensya. Ang pagkakaiba halata naman. Ang manok ay manok. Kahit magsikap ka, hindi magiging phoenix. Ang manok ay hindi magiging phoenix, pero ang lalaking umaakyat sa mataas na sanga ay pwedeng maging phoenix na lalaki. Ang galing mo lang magsalita. Hindi ako makikipagtalo sa iyo ngayon.
dahil gusto kong sa mismong kumperensya, makita kang mapahiya. Sana mabuhay ka hanggang sa sandaling iyon. Magtatagumpay kaya ito? Huwag mag-alala, ang tatay ko ang gagawa. Hoy, sa design competition na ito, ang panauhing pandangal ay ang presidente ng Lu Corporation. Bilang punong hurado, paano mo balak itago ang iyong pagkatao? Sa totoo lang, gusto ko nang magtapat. Kailangan bang maghanda muna? Paano kung magalit ang asawa mo? Hindi siya maglalakas loob. Mahal, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Manager, may problema. Nagka-problema ang mga host. Anong nangyari? Kanina, yung mga host, kumain ng bigla ang order na tanghalian. Sumasakit ang tiyan nila. Malala ang sitwasyon. Baka kailangan nilang pumunta sa ospital. Nasaan ang backup na host? Yung backup na host, kumain din ng parehong pagkain. Paano na to? Ngayon, bago magsimula ang event, mga 10 minuto na lang. Wala nang oras para humanap ng iba. Oo nga, ito ang Lu Group, ang pinakamahalagang convention. Dati, sa ibang bansa ito ginagawa. Ngayong taon, ito ay unang beses na gaganapin sa loob ng bansa. At marami ring bigating tao ang dumalo ngayong event. Sa pagkakataong ito, baka mapahiya tayo sa ibang bansa. Ito ang backstage area. Bawal kayo pumasok dito. Wala ka pang karapatang magsalita dito. Zhuang Xianwei. Kung ngayon ay maglakas loob kang manggulo dito, pupunitin kita gamit ang sarili kong kamay. Pumunta ako para iligtas ang sitwasyon. Narinig ko na, ang host ninyo ay may problema. Ako naman ay nagmula pa sa Nanze TV at inimbitahan ko ang dalawang ito. Sila ay pawang mga taga Nanze TV ng primetime na main host. Kilala ko sila. Si Ji Yi ay talagang magaling magsalita. Si Isia ay nakaperform na sa CCTV Spring Festival Gala. May pag-asa na tayo ngayon. Hindi ka naman ganyan kabait. Sabihin mo, ano ang kondisyon? Ang kailangan ko ay simple lang naman. Ang hawak mo. Sa Lu's Jewelry Competition, ang posisyon bilang pangunahing tagapamahala ibigay sa akin. Ano? Ang Zhuang Xianyu ay talagang makapangyarihan. Ang proyektong ito ay isang magandang pagkakataon. Kung si Supervisor Lee ay isa sa alang-alang ang kabuuan, maaaring pumayag. Yun lang. May iba pa. Siyempre hindi lang yon. Gusto ko ring umalis ka sa Luz, sa harap ng lahat ng empleyado. Humingi ka ng tawad sa akin. Sabihin ng malinaw na ikaw ang third party sa relasyon ko at ni Xiaoqing. Galing naman. Wala kang pagpipilian. Pero, pinili kong tumanggi. Kaya kong isakripisyo ang sarili ko. Pero, hindi para sa isang tulad mo. Mapagkunwaring tao. Huwag kang magsalita ng napakaimbabaw. Tatawag ako ng pulis para sa nangyari ngayon. Bakit ang host ay biglang nagkasakit? At ikaw ay nagdala ng bagong host. Zhuang Xianyue, sa tingin mo, ako at ikaw ay parehong tanga. Sinasabi mo bang kaya kong gawin iyon? Hindi inaasahan na siya ay para maging responsable ng kompetisyon ng alahas ay napakawalan Gia. Oo nga, pero Supervisor Lee, balak bang lumaban hanggang sa huli? Lahat ay halata. Paano makakayuko ang katarungan sa kasamaan? Kailangan mong harapin ang panganib na bumaba ang presyo ng stock ng Lu Corporation para labanan ako. Mali. Zhuang Xianyu, nakalimutan mo ba? Dati noong nasa kolehiyo ako, nanalo rin ako ng unang gantimpala sa paligsahan ng pagho-host. Akala ko sobrang inggit mo sa akin kaya mas maaalala mo kaysa sa akin. Ibig mong sabihin? Ikaw mismo ang gaganap? Hindi ba pwedeng? Talagang hindi pwedeng. Kontrolin sila. Tapusin muna ang paligsahan, pagkatapos ay harapin. Anong ibig sabihin? Anong ginagawa ninyo? Naglakas loob kayo? Pakawalan mo ako. Ikaw, pakawalan mo ako. Makeup artist, halika. Gawan mo ako ng light makeup. Humanap ka para sa akin ng damit na bagay sa akin. Ang tagal na, hindi pa ba magsisimula? Oo, pasado na sa oras. Li Yang. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung paano ka tatakas. Anong nangyayari? Uy, pumunta kaya tayo sa likod ng entablado? Naniniwala ako sa kanya. Ang taong nasa relasyon. Talagang walang isip. Paano naging siya? Wow, Diyos ko, ang ganda. Itong host, bakit hindi ko pa siya nakita dati?
Sigurado ka bang si ate ang gusto mo? O kaya, bigyan mo ako ng pagkakataon. Intunggo, Milko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto mo yata magminas sa Africa. Biro lang, wag mong seryosohin. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Lu Group, taunang Jewelry Creative Competition. Ako ang tagapamahala ng proyekto. At host, si Liang. Ngayon, bigyan natin ng palakpakan ang mga hurado ng kompetisyong ito. Ang una, ay ang tinaguriang henyo sa disenyo ng alahas. Gienj, Liu Fangfang. Palakpakan natin. Maupo po kayo. Susunod, ang pangalawa, ay ang internasyonal na kilalang master, Dien. Lisa. Maupo po kayo. Ang pangatlo naman, ay ang aming eksperto sa jade, kolektor ng alahas, Gin. Zhangji. Naku, may problema. 4 pala ang hurado. Ngayon, anong gagawin mo? Ang pangunahing hurado ng kompetisyon ay taga Lu Group. Grabe ang pagkakamaling ito. Kahit si Shamuning, hindi ito kayang takpan. Bakit huminto? Nasaan ang ika-4 na hurado? Ayon sa tradisyon, ang ika-4 na hurado ay ang presidente ng Lu Group. Inimbita mo ba siya? Kahit ang pinakasimpleng proseso, hindi mo kayang gawin. Anong silbi mo sa Lu? Anong nangyayari? Hindi ba siya ang vice-presidente ng Lu? Paano to nagsimula? Nagbubunyag ng sariling kahinaan. Sino bang nakakaalam? Pero mukhang, parang si Liang, talagang hindi handa. Itong si Zhuang Bifan, anong nangyayari? Kahit hindi nag-imbita si ate ang mga tao ng Lu, hindi dapat siya ang magbunyag. Hindi ba ito sumisira ng reputasyon ng Lu? Ikaw. Tanga at masama ang puso. Hindi na dapat manatili. Siya iyon. Sino ang nagsabing si Liang ay hindi nag-imbita sa akin? Pwede, personal na dumalo ang matanda. Hindi ko alam kung mayroon pa ba akong kwalifikasyon na maging hurado. Vice Presidente Juan, sabihin mo nga, mayroon pa ba akong kwalifikasyon? Sabihin mo nga, may karapatan pa ba ako? Siyempre, may karapatan ka. Hemp. Sino ito? Hindi ko alam. Mukhang, malamang Tagalo ito. Duwag, nakikitang inaapi ang asawa mo. Hindi ka man lang tumulong. Ako ang nagtatag ng Lu Group si Lu Zhenghong. Ngayon, inanyayahan ni Liang na dumalo sa Global Jewelry Design Competition ng Lu Group Naku. Dati, ang pamilya Lu ay ibang tao ang dumadalo. Matagal nang nagretiro si Ginoong Lu. Oo, balita ko ang anak ni Ginoong Lu, at maraming, mga kaibigang world class, ay nag-imbita kay Ginoong Lu na bumalik, ngunit hindi nagtagumpay. Si Liang ay nagawang, imbitahin si Ginoong Lu. Hindi basta-basta si Liang. Gawaran natin ng palakpakan, muli nating tanggapin lahat ng hurado na dumalo. Sino ba talaga si Liang? Muntik na niya akong mapatay. Tatay, ako talaga yun. Gaya ng sinabi ko dati, ang dahilan kung bakit dumating ang chairman ay dahil tinulungan niya ang chairman na nahulog. Ganun lang ka-simple. Ganun lang kasimple. Dati lagi kitang pinapayuhang gumawa ng mabuti, pero hindi ka nakinig. Bakit yung natulungan, ay hindi ikaw? Tatay, wag mo na akong pagalitan. Si Liang sa pulong ay napakahusay ngayon. Sa Lu Corporation, parang isda sa tubig. Ano, gusto mo pa bang maging kaaway si Liang? Kung hindi ako namagitan, dinala ka na sana ng pulis. Tatay. Luming. Nandito ka lang pala. Binabati kita, hindi ko inaasahan na ang asawa ko ay napakahusay. Siyempre naman. Napangasawa mo ako, swerte mo naman. Liang, ang bastos mo talaga. Sa liwanag ng araw, sa labas, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki.
Akala ko nasa kulungan ka na. Mukhang iniligtas ka na naman ng tatay mo. Pero ang pagmamahalan namin ng asawa ko, ano bang pakialam mo? Oh, tama nga. Ang gwapo ng asawa ko. Yung katabi mo, napakapangit. Ikaw, ang asawa mo? Sumisigaw ka ba sa bawat tao na tinatawag mong asawa? Ang asawa mo ay si Zhao Fugui. Siya ay isang tunay na bastos at walang kwenta. Hindi ko ba alam kung ano itsura niya? Zhao Fugui, di ba? Pasensya na. Hindi ko talaga siya kilala. Siya iyon. Siya mismo. Yung araw na iyon sa ospital, binitawan niya ang braso ko. Bakit pamilyar ang tunog? Tama na ba ang pagtingin? Kung tapos ka na, ilipat mo na ang iyong mga mata. May bayad ang pagtingin sa asawa ko. Nakakita ka ng sobrang gwapong asawa? Ha? Hiwalayan mo si Liang ngayon din. Bibigyan kita ng 1 milyon. Ah, hindi. 5 milyon. Luming, gusto mo bang isipin ito? Luming, gusto mo bang isipin? Gusto mong hiwalayan ako? Paghiwalay na, pwedeng magbalikan uli. Kapag nakuha na itong 5 milyon, mababayaran na natin ang utang. May utang ka sa labas? Mas simple iyan. Mahirap si Liang. May dala-dala pa siyang 2 batang pasanin. Kung sasama ka sa kanya, maghihirap ka lang. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Sumama sa iyo? Ano naman ang gagawin kay Fu Shaoqing? Tama, Xian Yue. Ako naman, Tumahimik ka. Laging humihingi lang. Trabaho at kinabukasan. Kapag may problema, nagtatago sa likod ng babae. May kapal ka pa ng mukha na humingi sa akin? Zhuang Xian Yue. Kung hindi mo lang ako pinangakuan noon, makakasama ba kita sa ganito? Ngayon wala na lahat. Gusto mo akong itapon? Sasabihin ko sa'yo, walang paraan. Oy, teka. Kung gusto nyo, pag-usapan muna ninyo. Pag may napagkasunduan na, sabihin ninyo sa amin. Sige, kita tayo. Liang, linawin mo. Binigyan mo siya ng pera? Anong ibig sabihin yan? Gusto mo talaga akong ibigay sa iba? Sigurado kang hindi ka magsisisi? 5 million ah. Kung sasabihin ko na kaya kitang bigyan ng higit pa sa 5 million, ang maibibigay ko sa iyo mas marami pa sa 5 million. Magkano ba ang gusto mong ibigay sa akin? 50 million, 500 million. Mas marami pa. Ang nakakatawa mo naman. Totoo ang sinasabi ko. Sige tatanungin kita. Ngayon, nasa kumpanya ako. Ano ang posisyon ko? Tagapamahala ng kagawaran. Magkano ba ang sahod ko ngayon? 100,000 net monthly. Luming, Ano? tinitingnan mo ba ang phone ko ng palihim? Sinasabi ko sa iyo, kahit gaano pa kayo magmahalan bilang mag-asawa, kailangan pa rin ng distansya. Paano mo magagawang tingnan ang phone ko ng palihim? Hindi ko ginawa. Eh di manumpa ka. Sumusumpa ako. Alam ko na baka may kakaiba kang kakayahan. Anong kakayahan? Marunong kang manghula, di ba? Mas gusto mong maniwala sa mga hindi ka panipaniwala kaysa maniwala na ako ay ang presidente ng Lu Corporation. Oo nga, dahil ikaw ang presidente ng Lu Group. Ang balitang ito, kaysa manalo tayo ng 5 million sa loto. Gusto mong manghula kung aling numero sa loto ang mananalo bukas. Ikaw na ang bahala sa ating yaman. Bobo, patutunayan ko sa iyo. Si Fu Shaoqing, ang hayop na lalaki. Lakas ng loob niya na saktan ako. Tingnan natin kung paano ko siya haharapin. Bumalik ka na. Dapat mong ipagtanggol ako. Si Fu Shaoqing na walang hiya. Sinaktan niya ako. Lakas ng loob niyang saktan ka. Huwag kang umiyak, itabi muna natin ito. Nakatanggap ako ng abiso. President Lu ay mag-iimbita sa ating pamilya sa hapunan. President Lu iyon ang President Lu na bata, gwapo at mayaman. Oo. Si Presidente Lu sa Lu Corporation. Sa loob ng maraming taon, napakababa ng kanyang profile. Hindi siya kailanman nag-imbita ng kahit sino man sa pagkain. Kasama na ang kung sino-sino. Hindi man lang niya naimbita si Presidente Neo. Haha, sasabihin ko sa'yo, ito ang ating pamilya, ang oportunidad para yumaman. Kung gayon, pupunta na ako upang mag-ayos. Mag-ayos ng maganda. Alam ko, kung mapalad na mapansin ni Presidente Lu, kung gayon ang ating pamilya, ay aangat ng mabilis. Oo, ang nanay mo ay nagpaganda. Kapag bumalik siya, aalis na tayo. Siya. Liang, sa huli mas maganda ang aking napangasawa kaysa sa iyo. Si Presidente Lu ay hindi isang taong basta na lang makikita.
Paano? Dalawa lang ang upuan. Nagkamali ba? Oo nga. Walang mali, iyon ang utos mismo ni Presidente Lo. Kung gayon, dito na lang tayo umupo at maghintay. Hintay na lang tayo. Li Yang. Ikaw, babae, ba't ka nagdala ng binatang pogi dito? Ikaw, babae, bakit mo dinala itong lalaking walang kwenta? Sumahimik ka. Tatay, siya si Liang, iyong katabi. Iyong walang kwenta niyang asawa. Ngayon, nasa atin na sila. Tatay, dapat mong pagsabihan sila. Oo, Lao Zhuang. Itong si Liang, madalas mangapi sa anak nating babae. Ngayon, hindi dapat natin sila pabayaan ng basta-basta. Tumahimik ka. Tatay, huwag kang magalit ha. Masama sa katawan ang magalit sa ganyang tao. Hindi sulit. Nanginginig ang tatay mo dahil sa takot. Hindi dahil sa galit. HMP. Takot? Pwe. Dahil sa'yo, ang tatay ko, ilang dekada nang nasa negosyo. Sa Rongcheng, sinong tanyag ang hindi magbibigay ng konting respeto sa tatay ko? Ikaw, isang batang hamak. Matatakot siya sa'yo? Oo nga, Lao Zhuang. Tawagin ng ilang tao. Palabasin ang dalawang ito para hindi makaistorbo sa gana ni Sir Lu. Ikaw talaga si Sir Lu. Tunay na tunay. Sir Lu? Ikaw? Walang hiya. Ginoong Lo, ako si Zhuang Baifan. Hindi ko napalaki ng maayos ang aking anak. Hindi ka ba nagkakamali? Paano siya naging Ginoong Lu? At sinaktan mo pa ako? Oo nga, Lao Zhuang. Bakit mo sinaktan ang anak mo? Kung masira ang kanyang mukha, mabali ang itsura, paano kung hindi siya magustuhan ni Ginoong Lu? Masamang anak, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad kay Ginoong Lo? Ginoong Lo, hindi ko talaga alam na si Liang ay asawa mo pala. Sa totoo lang, kailangan ko pang pasalamatan si Miss Wang, kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko makakasama ang aking asawa at magkakasama kami. Huwag po, huwag po. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung mapapatawad kayo ni Yang Yang, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung mapapatawad kayo ni Yang Yang, pakakawalan ko kayo. Binibining Li, pakiusap, tingnan ninyo, dahil kayo ni Xianyu ay magkaklase. Magkaklase? Hindi ako karapat-dapat. Ang mga ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Liang, huwag mong isipin na. Lao Zhuang. Hindi na dapat pabugbugin. Ano na lang ang gagawin kung masira? Kung gusto mong ang pamilya Zhuang ay mawala sa mundong ito, sige, harangin mo ako. Tatay, Mas mabuti pa ang manganak ng isang pirasong charsyo kaysa sayo. Naglakas loob ka. Nagalitin ng Mrs. Lo. Papatayin kita, tatay. Tama na, tigil na ang pag-arte. Kung pinalaki mo siya ng maayos, hindi siya magiging isang taong hindi marunong, baluktot ang pananaw. Oo. Mrs. Lo, tama ang inyong payo. Director Lo, handang-handa akong managot. Mabuti, Muning, dalhin mo ang ebidensya. Hindi lang sa pagpapalaki ng anak ka nagkukulang ito. Lo, pakinggan mo po ang paliwanag ko. Pipi peke ito. Siya iyon. Siya ang gustong saktan ako. Peke na verify ko na ang mga ebidensyang ito mula nang pumasok ka sa Lu Corporation. Kabuuang pangungurakot at panunuhol ay 58.1 milyon. Nag-umit ng pondo ng kumpanya na mahigit 200 milyon. Sinasabi mong peke ito. Kung gayon, ano ba talaga ang totoo? Lo po, patawarin mo ako. Lu, pakiusap, bigyan mo po siya ng isa pang pagkakataon. Dalhin ninyo siya. Mainit ang ulo mo? Uminom ka ng maraming tubig. Hindi naman ganun kalakas ang amoy. Lu, pakiusap, bigyan mo po siya ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, pakawalan mo na si Zhuang. Liang, pakawalan mo ang tatay ko. Maaari akong humingi ng tawad. Ang dali pala ng paghingi mo ng tawad. Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa ng tatay mo? Ligpit na. Lahat sila. Maniniwala ka na ba ngayon? Ano? Iniisip ko, nananaginip ba ako? So si Chairman Lu ang tunay mong lolo?
Nakikitang masaya si Yang Yang. Panatag na ako. Medyo tapos na ang pag-aayos. Dapat na tayong umuwi. May dumating. Ay, sus! Natagpuan ko na kayo. Ang laki ng bahay nyo, ah? Aba, kuya at ate, kayong dalawa, nag-i-enjoy sa syudad, habang si nanay, naghihirap sa probinsya. May puso ba kayo, kung hindi dahil sa mga pinadala ninyo, hindi namin kayo mahahanap, kaya pala. Kaya pala nirenta lang ang bahay na ito. Tiyak na malaki ang bayad bawat buwan, di ba? Ay, si Yang Yang, ang batang ito, talagang hindi siya marunong mag-ipon. Sige, diretsahin ko na. Ngayong araw, pumunta ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo, pagkamatay ni Huaixin, yung 11 ektarya ng lupa at ang bahay ninyo, lahat ito ay mapupunta sa pamilya Li. Nanay, paano mo nasasabi yan? Kahit wala na ako, kailangan din ni Schumann mabuhay. Si Schumann at si Yang Yang, basta mag-enjoy na lang sila sa syudad, di ba? Ang laking bahay. Sino ang hindi maiinggit kapag nakita ito? Nanay, hindi namin kayang tamasahin iyan. Sino ang nakakaalam kung ano si Liyang, ang ginawa sa syudad, mga kaiyahiyang gawain. Jiang Qifen, ikaw na nakatatanda, paano mo masasabi yan? Magaspang ang salita pero tama ang katwiran. Tama, ate. Sabihin mo, si Liyang na isa lang, batang babae, kaya niya sa syudad, manirahan sa ganito kamahal na bahay? Iyan ay dahil nag-asawa ng mabuti si Yang Yang namin. Ang asawa niya ay isang tagapamahala sa malaking kumpanya. Bakit hindi niya kayang tumira sa ganitong bahay? Tama na, tama na. Huwag na kayo mag-away. Ang mahalaga ay gawin ang dapat gawin. Panganay. Si Yang Yang, sa huli, siya ay ibang tao lamang. Ang mga bagay mo, paano mo iiwan sa ibang tao? Pirmahan mo itong dokumento, at saka ako ay magiging panatag. Nanay, hindi ko ito mapipirmahan. Magsalita ka pa. Ikaw, Ikaw itong, walang awa, itong matandang babae, na naghirap, na nagpalaki sa iyo ng ganyan kalaki, humihingi sa iyo ng konti. Ano ba? nanay, gusto mo bang pilitin si Wizin hanggang mamatay? Ay nako, mas mabuti pang mamatay. Wala naman, ilang araw na lang. Sabi pa nila si Liyang ay high executive ng kumpanya. Gusto pa nilang agawin ng aming 10-10 ektarya ng lupa sa probinsya. Yun nga, sa tingin ko sa kanya, baka walang may gusto sa kanya. Ang bahay na ito ay hindi naman tinitirhan ng iba. Siguradong kayo ang pumasok ng palihim. Asawa ng pangalawang anak. Hawakan mo siya para sa akin. Pangalawang anak. Hawakan ang kamay ng panganay. Lagdaan. Sige na, nanay, hindi mo to pwedeng gawin. Halika, halika. Hawakan ang kamay ng panganay. Bitawan mo ako. Tigil. Lumayo ka. Tatay, Ayos ka lang? Umalis ka, Reyes. Walang utang na loob na anak. Itong apo na babae, kaya niyang saktan ako. Isang matandang babae. Ayaw ko nang mabuhay. Nanay, dapat kang maging makatarungan sa sinasabi mo. Hindi pa patay si Wizin. Gusto mo nang agawin ang aming mana. At sinaktan mo pa kami. Si Yang Yang, dahil sa pagmamadali, itulak ka lang. nanay. Ano bang sinasabi mo? Yang marahil hindi mo pa alam. Ang tatay mo may malubhang sakit. Huling yugto na. Tiyak na mamamatay. Tumahimik ka. Tatay. Hindi ito totoo, di ba? Sabihin mo sa akin, hindi ito totoo. Tatay, magsalita ka naman. Nanay, hindi ito totoo, di ba? Magsalita ka naman. Tatay, hindi ito totoo. Umalma ka. Kaya alam mo na noon pa. Alam mo na noon pa, hindi mo sinabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? 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 Yang Yang. Huwag ka nang malungkot. Tama na ang buhay ko. Nakikita kita, nakahanap ka ng mabuting asawa tulad ni Xiaolo. Sapat na sa akin iyon. Tay, ayaw kitang mamatay, hindi ka pwedeng mamatay. Huwag kang mag-alala. Naghanap na ako sa buong mundo ng mga pinakamagaling na eksperto at doktor. Maniwala ka na magkakaroon sila ng paraan. Ang taong gusto ng Diyos ng kamatayan, kaya mo bang ibalik sa kanya? Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Ano ang tinitingnan mo? Tinitingnan ko. Para kang baboy na may sibuyas sa ilong nagpapanggap na elepante.
Kahit ilang ektarya ng lupa, ayaw mong pakawalan. Nagpapanggap kang mayaman. Panganay, pindutin mo ang iyong thumb mark. Pirmahan mo. Pagkatapos, pumirma tayo'y maghihiwalay na. Simula ngayon, wala kang pakialam sa akin, wala akong pakialam sa iyo. Halika, pirmahan mo na. Tigil. Ang aking mabait na manugang na babae. Lolo, Huwag kang umiyak. Nandito si Lolo para sa iyo. Sino ang nang-api sa manugang ko? Huwag kang matakot. Hindi siya mangahas na saktan ako. Oo, kami ang nakatatanda mo. Marami man kayo, ano naman? Umupo ka nga. kayo ba ay karapat-dapat na tawaging nakatatanda? Pinilit ninyo ang tatay ko na isuko ang ari-arian. Pinahirapan ninyo ang nanay ko sa loob ng maraming taon. At ako naman ay ininsulto ninyo. Tawagin ang mga tao. Sandali. Yang. Ngayon, ituturo ni Lolo sa iyo paano harapin ang mga taong walang utang na loob na naghahanap lang ng pakinabang. Mga magulang ng manugang ngayon, espesyal akong pumunta upang humingi ng tawad. Araw na iyon, kasalanan namin. Ay, hindi. Kasalanan ko. Kaya ngayon espesyal akong nagdala ng regalo upang humingi ng tawad sa inyo. At sa parehong oras hayaan ang mga taong ito na nasa ilalim ng balon makita kung ano ang tinatawag na kayamanang bumubuhos mula sa langit. Tawagin ang mga tao, dalhin ang mga regalo. Halika, iabot ang regalo. Ito ay 8.88 milyong piso na cash. Walang anuman. Ituring ninyong para sa inyong dalawa na pambaon. At mayroon pa itong black card. Walang limit. Kahit anong gusto mong bilhin, swipe lang. Basta gusto mo, mabibili mo ang buong Rongcheng. Salamat, Lolo. Halika, iabot ang regalo. Ang mga gintong ito ay para sa inyong gamit. Kung masaya ang biyenan, maaari kayong gumawa ng mga alahas na ginto't pilak para libangan. Isa pa? Ang 10 mamahaling sasakyan na ito ay pinili ko ng maingat. I-drive mo lang kahit alin. Kung hindi ka marunong mag-drive, bibigyan kita ng driver. Ito ay 10 mamahaling bahay sa buong mundo. Ibibigay sa inyo. Simula ngayon, sasama ka sa akin. Maglilibot tayo sa buong mundo. Lolo, ang mga regalong ito ay napakamahal. Hindi namin ito matatanggap. Ay, tatanggapin natin. Siyempre, tatanggapin natin. Mga tanga kayo talaga. Huwag ninyong kunin. Ibigay nyo na lang sa amin. Ibigay sa amin, lahat sa akin. Nagpapakasal ako ng anak na babae. Hindi naman nagbebenta ng anak. Kahit gaano kayaman ng pamilya Lo, wala kaming kinalaman doon. Tama iyan. Kaya pala kayo nakapagpalaki ng isang yang na napakabuting anak. Ako ang nakatatanda sa pamilya. May karapatan akong magdesisyon para sa kanila. Oo nga. Kanina lang ay may konting. Maliit na hindi pagkakaintindihan at alitan. Sa totoo lang, maganda naman ang relasyon namin. Hindi ba ate? Oo. Napakaganda. Natutunan mo ba? Para sa mga ganyang klasing tao, dapat makita nila pero hindi nila makuha. Mangangati sila, walang magagawa. Natutunan ko, Lolo. Buti natutunan mo. At ikaw, matandang babae, Anong gagawin mo? hindi ka nila magagalaw, kaya ako na ang gagawa. Hindi kayo karapat-dapat maging tao. Umalis ka agad kayo dito. Kung magtatagal pa kayo, hindi na ninyo makikita ang araw bukas. Lolo, paano naman kayo ganyan? Ngayon, nakapatay na kayo ng mahigit 10 tao. Kung hindi, kayo na pumatay sa mga ito. Bilisan nyo, lumayas kayo. Huwag kang mag-alala, tiyak na magtatagumpay ang operasyon. Doktor, kamusta? Maayos naman lahat. Ang pasyente ay gumamit ng pinakabagong teknolohiya, kaya pang mabuhay ng 10 taon.